Napapahikab na lang si Andrea habang gumagawa ng kanyang homework. Hoy, Andrea, hindi ka pa ba uuwi? 8:00 na oh, alika na. Tawag ng kanyang kaibigan na sinusukbit na ang bag sa kanyang balikat. Mauna ka na, Alice. Kailangan ko pang tapusin to eh. Alam mo naman na wala kaming ilaw sa bahay, di ba? Tugon niya sa kaibigan. Naparolyo naman ng mata si Alice. Day, delikado sa panahon ngayon, lalo na kapag umuwi ng gabi ang isang babae. Hindi mo ba nababalitaan yung mga nawawala dito sa lugar natin? Paalala ng kanyang kaibigan. Ngunit nagbingi-bingihan lang si Andrea. Nagcha-charge din kasi siya ng cellphone kaya't kailangan pa niyang manatili pa ron. Salamat pero susunduin ako ng boyfriend ko, kaya huwag ka na mag-alala. Napailing na lang si Alice dahil nga hindi talaga niya makumbinsi ang matalik na kaibigan. Alam naman niyang sinabi niya lang yun upang hindi siya mag-alala. O sige, mauna na ako. Pero maging alert ka kapag uuwi ka na, okay? Habilin pa niya rito. Daig pa nito ang nanay niya. Alam rin naman kasi niya na wala itong load, kaya alert na lang upang malaman niyang nakauwi na ng safe si Andrea. Lalo at hindi maikakaila ang king ganda nito. Bukod sa mga kidnapper na kinatatakutan, ay baka mapagdiskitahan rin siya ng ibang kalalakihan kapag nakita siyang mag-isang umuuwi. Kaya nga siyang binabalak isali sa Bucon kapag intrams na, lalo pat nursing ang kurso nila. O sige na, bye na ha. Muli ay paalam ni Alice na hinalikan pa sa pisngi ang kaibigan. Okay, bye, salamat. Tugon niya. Nang tuluyan na siyang mapag-isa, ay pinilit na niyang makapag-concentrate sa ginagawa. Kahit ang totoo, nakakaramdam rin siya ng kaba kahit papano. Malapit na rin kasi ang first quarter ng kanilang exams, kaya kailangan niyang masusayan ng pag-aaral. Kahit nakafocus siya, ay hindi niya maiwasang mapakiramdaman ang paligid. Siya lang ang tao sa room nila, walang yabag, walang tao. Nakabibinging katahimikan lang ang naghahari ng gabing yun. Kaya mo yan, Andrea. Ikaw pa. Ngayon lang to dahil exam bukas. Anya habang sinasapo pa ang braso. Para kasing nilalamig siya. Nagmadali na siyang nagsulat hanggang sa... Miss De Leon? Ay! Utas ng pot ng kabayo. Mahanong guard naman eh. Ba't hindi ko man lang kayo natunugan? Naibulalas ng dalaga sa sobrang pagkagulat. Nasapo pa nito ang kanyang dibdib nang makita sa pintuan ang security guard na si Mang Arnold. Ikaw na naman, Iha. Umuwi ka na. Alam mo naman tong nababalita sa lugar natin. Mag-iingat ka't huwag ka nang magpagabi pa rito. Delikado. Tulad ni Alice ay ganoon din ang paalala niya. Patapos na rin ho ako. Salamat po sa concern. Anang dalaga. Medyo nakahinga siya ng maluwag dahil kahit papano may kasama rin pala siya sa campus. Hindi niya kasi inaasahan na aabutan siya ng pagroronda ng guard. Dati kasi, mas nauuna pa siyang umuwi bago yun magronda. Ngunit siyang pinakahuling umuwi kaya kilala na siya nito. Hinahayaan lang siya ng guard dahil nakasanayan rin ito ang gawin ng dalaga. 9:00 na nang matapos siya. Sumobra as usual sa oras ng uwi niya. Kaya muli ay mas napahikab siya. Kumalam na rin ang kanyang sikmura dahil hindi rin ito nakapaghapunan. Manong, salamat uuwi na ho ako. Paalam niya sa guard habang hawak ang kanyang tiyan. Magpasundo ka na lang, delikado ngayong uuwi ka mag-isa. Nag-aalalang paalala ng guard. Salamat ho sa concern, pero kapag oras mo na talaga. Anya pa bago tinalikuran ng gwardya. Pero ang totoo, nakakaramdam na rin siya ng kaba. Lalo at walang masakyan ng oras na yon. Nilakasan na lang niya ang kanyang loob habang binabagtas ang ruta papunta sa kung saan siyang maghihintay ng masasakyan. Lalo na't walang tao sa daan ng kanyang tinatahak. Miss, pwede bang magtanong? Sabi ng boses mula sa kanyang likuran na bigla na lang sumulpot. Nakabonet ito at maong na jacket. Nakasuot rin ito ng faded jeans na may mga gupit pa. Swag guy kung pumorma ngunit halatang adik. Nagsisigarilyo rin ito, kaya medyo lumakas ang nervyos niya. Hindi niya sinagot ang lalaki. Bagkus ay nagmadali ito. Dahil sa ginawa niya ay tumawa ang lalaki. Ano ba yan? Ang suplada mo naman. Kung sa bagay, bagay naman sa'yo dahil maganda ka. Sigaw pa nung lalaki habang nakangisi.
Palingon-lingon si Andrea sa lalaking nakasunod sa kanya hanggang may makabangga siya. Miss, may problema ka ba? Mukhang takot na takot ka. Anang isa pang lalaki na bigla ring sumulpot sa kung saan. Tulad ng isa'y nakangisi rin ito. Nakaramdam siya ng matinding panginginig. Nagsisisi siya kung bakit hindi siya nakinig kay Manong Guard at sa kaibigan. Napaatras ang dalaga habang palapit sa kanya ang kaharap na lalaki. Pasimple niyang kinapa sa bagang cellphone. Miss naman, wala namang ganyanan. Nakaka-insulto kasing makakita ng maganda't nanginginig sa harapan ko. Panunodyo pa ng lalaki habang malawak na nakangiti sa kanya. Pamasahe lang ho ang dala ko at isang lumang cellphone. Bukod po dun ay wala na. Kaya naman po hayaan niyo na po akong makauwi. Pakiusap niya. Halos maiyak na siya sa sobrang takot. Ngunit pinipigilan niyang tumulo ang luha. Habang palihim na nananalangin na sana may makatulong sa kanya. Ano ka ba, miss? Hindi perang kailangan namin. Magpapaligaya lang tayo sandali. Pagkatapos, makakauwi ka na, o diba? Dinig niya ang boses ng lalaki mula sa kanyang likuran na nanggaling sa una niyang nakasalubong. Pagak na patawa ang dalawang lalaki na sa kanyang tansya ay magkakuntsaba. Maawa ho kayo sa akin. Hayaan niyo na po ako. Pagmamakaawa niya. Tuluyan siyang napaluhan nang makitang hindi lang pala sila dadalawa. May dalawa pang nagsilabasan na mukhang mga drug addict. Napalunok siya at tila ba nanginginig ang kanyang tuhod. Umaasa siyang may makakakita man lang sa kanya at makakatulong. Ngunit mukhang wala na talagang gumagala ng ganoong oras sa gabi. Miss naman, aapat lang kami oh. Isang gabi lang tapos pwede ka na umuwi. Ano na, game? Tanong ng lalaking may pula ang buhok at may mapayat na mukha. Alam niyang mga bangag na ang mga iyon. Isa pa, sa lahat ng nawawalang babae, alam niyang wala pang nahahanap sa kanila. Kaya naman gano'n na lang ang takot niya sa isipin na ito na ang huling gabi niya. Kaya naman tuluyan na siyang napahagulgol. Ayaw pa niyang mamatay kaagad, lalo na sa ganoong paraan. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Maawa na po kayo. Pangako, hindi ho ako magsusumbong sa mga pulis. Hayaan niyo lang ho ako makauwi. Desperada pa niyang pagmamakaawa. Ngunit humalakhak lang sila. Alam mo bang, mas nakakagana kapag nagmamakaawang babae? Sabi ulit ng lalaking nakapulang buhok. Paano ba yan, Miss Ganda? Ayaw mong pumayag. Kaya naman wala na kaming magagawa. Ani pa ng isa na sumilay ang mapanuksong ngiti. Nagpapahiwatig ng hindi mabuting hangarin. Unti-unti silang lumapit sa dalaga. Wala nang magagawa si Andrea kung hindi ang manlaban kung sakali man na huling gabi na niya yon. Parang mga asong ulol na sabik sa laman ng apat habang papalapit. Mahigpit niyang hinawakan ng shoulder bag. Nang akma na siyang hahawakan na may pulang buhok ay mabilisan niya yung inihampas sa kanya. Ngunit agad rin siyang nahawakan ng dalawa. Mandalabang ka pa. Gigil na sabi ng isang hinampas niya. Nagsisisigaw si Andrea ng tulong habang nagpupumiglas. Labis-labis ang kaba ng kanyang puso. Tulong! Tulungan niyo ako! Walang tutulong sa'yo dito. Kung ako sa'yo, mag-enjoy ka na rin. Sabi ng may mapulang buhok. Bago pa siya ulit makasigaw, ay sinikmuraan na siya nito. Na siyang dahilan kung bakit napayuko siya. Hindi natin pwedeng gawin rito. Sabi ng nakabonet sa kanila. Asan ba yung sasakyan? Tanong ng may pulang buhok. Andun, sa main road. Dali mo rito. Agad namang tumango ang nakabonet. Basta walang gagalaw niyan hanggat wala ako. Paalala pa nito. Napahalakhak naman ang mga kasamahan niya. Tila ba, naka-jackpot sila kay Andrea. Kaya naman kahit namimilipit pa rin sa sakit ang dalaga, ay pinilit pa rin niyang sumigaw. Tsk! Ang kulit mo! Anang isa sa tatlo na tila ba iritable sa pagpupumiglas niya. May dinukot itong panyo sa kanyang bulsa. Eto, nang matahimik ka. Anito sa dalaga na mas nagpaago sa luha niya. Umiiling-iling siya habang unti-unting inilalapit sa kanyang ilong ang panyo nito. Bago tuluyang nawala ng malay tao ang dalaga, ay narinig pa niya ang kanyang cellphone na tumutunog. Natahimik na rin sa wakas.
Buwena mano muna akong kakapkap sa makinis na babaeng to Anang may mapulang buhok, na siya rin namang leader nila. Naghalakhakan sila na para bang mga baliw sa tagong kalsada na iyon. 3 minuto pa bago ako makarating sa rest house ko. Wala bang mas malapit na madadaanan rito, Mang Ricardo? Naiinip na reklamo ni Cyrus sa kanyang personal driver. Grabe kasi ang kabisihan niya sa kanyang trabaho bilang CEO ng airline sa ibang bansa. Mas nauna pa kasing magtayo ng airline sa Australia ang kanyang pamilya kesa dito sa sarili niyang bansa. Doon kasi nanirahan ng kanyang mga magulang, kaya naman doon rin siya lumaki. Ngunit hindi namatay ang pagiging pusong Pinoy niya dahil sa yaya niyang Pinoy na halos itinuring din siyang anak. Kaya naman nang mamatay ang kanyang ama ay nakipag-merge siya sa airline ng Pilipinas upang may pundasyon rin siya sa kanyang sariling bansa. Naging mahirap ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang ama dahil sa sobrang istrikto nito pagdating sa pag-ibig. Lalo na't marami ng branch ang Heaven Salvation Airline. Mas ginusto nitong mag-focus ang kanyang anak sa negosyo. Kahit nasakal na silang mag-ina sa ama ay pinilit nilang sundin ang lahat ng gusto nito. Kaya naman kahit sa edad na 30 ay wala pa itong nahanap na pag-ibig. Pinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya gagaya sa ama na halos ikulong na lang ang kanyang ina sa mansyon nila sa Australia. Huwag lang niyang malaman na nakikipag-usap ito sa ibang lalaki. Sir, may alam akong daan kaso nga lang hindi pinapapasok doon ng sasakyan pag ganitong oras kasi may gumagalang mga tulisan at nangingidnap. Alanganing sagot ng driver niya. I don't care. Pasasabugin ko ang ulo ng kung sino mga harang sa atin. I'm too tired para bumiyahe pa ng malayo. Tumango na lang ang driver upang matapos ng usapan, lalo na't kilala niya ang amo. Nang papaliko na sila sa isang kalsada pakaliwa, ay umayos ng upo si Cyrus at kinuha ang dekalibreng baril. Ganun siya palagi kapag alam niyang may sasalubong na panganib o problema ay inihahanda na niya ang kanyang kailangan. Hindi naman siya umaasa na makakasalubong sila ng tulisan o kung ano paman. Sa totoo lang ay kampante pa siya. Walang halong kaba. Subalit sino ba siya para diktahan ang mga mangyayari? Pagkailang sandali pa. Sir, umatras na ho tayo. Nagugulumihan ang sabi ng driver niya nang makita ang dalawang kalalakihan na papalapit sa kanila. Ang isa naman ay nagtungo sa damuhan at may buhat pang babae. Hindi pinansin ni Cyrus ang papalapit na dalawang lalaki kung hindi nakatuon ang kanyang mga mata doon sa lalaking may buhat na babae. Sir, may dala ho silang patalim. Nahihintatakutang sabi ng driver na ikinairita ni Cyrus. Bumaba siya sa sasakyan. Dala ang baril ay mabilis niya yung ipinutok sa dalawa. Ang nakangising mga lalaki, tila ba'y namutla nang mapagtanto ang dala ni Cyrus. Bago pa man sila makapag-react, ay mabilis nang naitutok ni Cyrus ang baril at walang atubiling pinaputokan ng mga iyon. Walang habas niyang pinagbabaril ang dalawa. Hindi siya natatakot dahil pamilyar sa kanyang dalawa. Ito ang nakita niya sa dyaryo na pinaghahanap ng kapulisan. Ngunit ang hindi mawala sa isip niya ay ang babaeng hawak ng nakapulang buhok. Sir, saan po kayo pupunta? Sigaw ng driver. Tumawag ka ng pulis, bilisan mo! Utos niya bago tuluyang hinabol sa damuhan ng lalaki. Sinuong niya ang matalahib na parte at kahit madilim ay naaninag pa niya ang damuhang gumalaw. Ibig sabihin ay doon dumaan ang mga kidnappers. Tigil! Kung hindi pasasabugin kong ulo mo! Sigaw niya. Umaasang tumigil ang lalaki, subalit nakarinig siya ng sasakyan. May daanan pala na palusot ron sa main road, kaya naman pala doon dumiretso ang lalaki. Nakita niya ang van na bumukas. Sa pagkakataon yun ay medyo nakita niya ang lalaki at ang babaeng buhat nito dahil sa malamlam na liwanag na nagmumula sa isang streetlight. Inasinta niya ang gulong ng sasakyan na hindi niya ikinabigo. Nang tuluyan ng mabutas ang gulong sa hulihan, ay ang unahan naman ang binaril niya. Putik! Yari na tayo nito! Sigaw ng may mapulang buhok. Nang tuluyang maisakay ang babae ay hinablot rin nito ang baril mula sa kanyang likuran. Subalit mabilis naman na natamaan ni Cyrus ang kamay ng lalaki, dahilan upang mabitawan nito ang baril. Tumakas na tayo! Sigaw ng kasamahan nito na siyang driver ng van.
Hawak ang kamay na natamaan ay sumang-ayon na rin ang may mapulang buhok. Bago pa sila tuluyang makatakbo ay may mga tanod ng nagsidatingan at ang mobile ng pulis. Kaya naman nahuli ang dalawang kriminal. Hindi na nagpatumpik-tumpik ang binata at pinuntahan ng van. "Sir, itaas mo ang kamay mo," sabi ng pulis nang makita siyang papasok sa van. Ngunit hindi siya nakinig. Chinek niya kung may galos mang dalaga. Sa unang tingin pa lang ay nabighani na siya sa ganda nito. Kahit saglit lang niya itong napagmasdan. Hinaplos nito ang kanyang mukha. Nang mapagtantong walang galos o nagalaw sa damit nito, ay saka pa lang siya nakahinga ng maluwag. "Inuulit ko, itaas mong kamay mo," muling sigaw ng pulis. Doon pa lang siya tuluyang nakinig. Itinaas nito ang kamay at bumaba sa van. "Boss ko ho yan, siya ho yung humabol sa mga kidnapper," dinig niyang sigaw ng driver. Napangisi naman siya ng mapamaang ang mga pulis. "Boss, pasensya na ho. Akala ko kasamahan kayo." Ika nito na napayuko pa. Ganon din ang mga kasama nito. Sino bang hindi makakakilala sa pamangkin ng General ng Pilipinas? At kahit wala itong litrato sa media, ay kilala naman ito sa peklat nito sa kanyang mukha. "Ako nang magdadala sa babaeng to sa ospital." Anya na hindi man lang tinugon ng mga pulis. Hindi na lang sila nagsiimikan at hinayaan ang binata na kunin ng dalaga. "Dalhin mo na rito ang sasakyan, Mang Ricardo," utos nito sa driver. "Oho, boss." Habang binubuhat ang dalaga, ay muli niyang sinulya pa ng balat sa kamay nito. Walang duda, ito ang babaeng hinahanap niya. Habang pinapasok sa kotse ang dalaga, may namataan siyang nakahawak ng kamera. Mabilis siyang lumapit doon at hinablot yun kagad. Pagkatapos ay walang pakundangan niya yung pinagtatadyakan hanggang sa mawasak. "Walang kukuha ng litrato," sigaw ng pulis na nakakakilala sa kanya. Bago pa tuluyang magsidatingan ng mga reporters ay pumasok na siya sa kotse. "Diretso sa rest house," utos niya. "Hindi ho ba tayo dediretso sa ospital?" Takang tanong ng driver. Ngunit isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya ng amo, kaya napalunok ang driver. Masusunod ho, boss." Habang nasa biyahe, ay tumawag na rin si Sarius sa kanyang pribadong doktor. Nang sa ganun ay mapating na ng dalaga. Nang matapos makatawag, ay muli niyang pinagmasdan ng dalaga. Bukod kasi sa description ng kanyang yaya Tinay na may malaking balat itong kulay kape sa kamay, ay halatang kamukhang kamukha niya rin ito. Sino nga ba naman ang makakapagsabi na sa gaanoon niya mahahanap ang inihabilin sa kanya ng nabayapang yaya? Aaminin niya na sa kabila ng pagiging yaya nito sa kanya ay nabihag nito ang kanyang puso. Mahal niya ang yaya nito ngunit hindi niya magawang aminin yun. Wala siyang pakialam kahit halos nanay na niya ito. Subalit natatakot na rin siyang mawala ito kung aaminin niya. Lalo at nagbanta ang ama nito na nakapansin sa kanyang pagtingin sa kanyang yaya na palalayasin niya ito. Kaya naman buong buhay niyang itinago ang damdamin. Yun rin marahil ang dahilan kung bakit hindi rin siya sumaway sa pagbabawal ng kanyang ama na magmahal ng babae ng maaga. Dahil ang yaya na niya ang umuuko pa noon hanggang sa namatay na nga ito sa kanser. At bago ito namatay, inihabilin nito ang paghahanap sa anak niyang inabandona. At iyon na nga ang babaeng hawak niya na ngayon. Pakiramdam ni Cyrus ay bumalik ang yaya Tinay niya sa katauhan ng kanyang anak. At ngayon, marahil ay pwede na niya itong mahalin sa tamang paraan. Ginagap nito ang kamay ng dalaga at marahang hinalikan. Pasulyap-sulyap naman sa rearview mirror ang driver habang tinitingnan ng amo sa likuran. Labis ang pagtataka niya kung bakit niya hinahalikan sa kamay ang dalaga. Ngayon lang niya nakita ang amo na nagkaganon sa babae. Simula kasi na mga muha nito kay Mr. Salvacion ay alam na niyang wala itong asawa. Kahit may napapansin siyang umaaligid na kababaihan rito ay ni minsan wala siyang nakitang pinatulan niya. Lalo na't halos trabaho at mansyon lang ito. Nababantayan niya yun lahat dahil halos parang assistant na rin siya nito. Kaya naman nakapagtataka sa kanya kung bakit doon pa sa babaeng iniligtas niya ito na humaling. Maganda nga ito ngunit may mas maganda pang umaaligid sa amo niya. Siya nang matagal ko nang hinahangad na mapakasalan. Nakita mong peklat na to? She's the reason why I got this.
Anito sa driver na napapansin pala ang pagsulyap niya. Nagkasalubong ang kanilang mga mata sa salamin, kaya mabilis na napaiwas ang tingin ng driver dahil sa pagkailang. Since nalaman kasi ng ama ni Cyrus ang pagkagusto niya sa kanyang yaya, ay binugbog siya nito hanggang tumama ang mukha nito sa isang salamin dahilan ng pagkakaroon niya ng pahabang peklat sa mukha. Ngunit imbis na ikasira yun ng kanyang kagandahang lalaki, ay mas ikinadagdag pa yun ng kanyang karisma. Kinabukasan ay nagising si Andrea. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Sa una ay hindi pa malinaw ang paligid dahil sa nakasisilaw na liwanag mula sa araw na nanggagaling sa bintana. Ngunit nang tuluyang luminaw ang paningin niya, ay mabilis siyang ginapangan ng pagtataka. Napakaganda ng paligid. Alam niyang hindi yun ospital at mas lalong hindi sa kanila. Pinasadahan niya ng tingin ng sarili at doon napagtanto niyang nakasuot siya ng mahabang night lingerie na puti. Mabango din ng paligid na tila ba sinabuyan ng pabango. Malawak ang napakagandang kwarto. Naalala niyang nangyari kagabi. Alam niyang nakuha siya ng mga kidnappers. Napaisip siya kung namatay na ba siya nang hindi niya namamalayan. Nasa langit na ba ako? Tanong niya sa sarili na agad nagpakaba sa kanyang katawan. Namutla siya nang maalalang naiwan niya ang lolang may sakit, ang pangarap niyang makapagtapos, at higit sa lahat, ang ma-enjoy pa ang kanyang buhay. Hindi pwede to. Kahit maganda rito sa langit, hindi pa ako pwedeng mamatay. Lord, please, kung nasa ospital pang katawan ko, ibalik niyo naman po ako sa mundo. Pagsasalikop niya sa kanyang mga kamay habang nagdadasal. Please, Lord! Naiiyak pa niyang pagmamakaawa hanggang sa biglang bumukas ang pintuan. Ma'am, breakfast niyo na po. Gising na pala kayo. Teka lang, tatawagin ko po si Sir. Anang maid na may dalang tray na agahan niya. Kumunot ang noo ng dalaga sa pagtataka. Ni hindi niya matanong ang katulong na may magandang uniform kung pumanaw ba siya o nasa mundo pa siya. At sino yung tinutukoy niyang Sir? Binenta ba siya kagabi? Ang daming tumatakbo sa isip ni Andrea ngunit nailapag na ang agahan at lumabas na ang katulong ay hindi man lang siya nakakaimik. Sinulyapan niya ang pagkain at bigla siyang natakam. Napaka-espesyal naman ang inihain sa kanya. Para siyang prinsesa na hinahatiran ng pagkain. Hindi siya sanay lalo pat lumaki siya sa kahirapan. Buong buhay niya hindi niya nakilala ang ama. Samantalang ang ina naman ito'y basta-basta na lang siyang iniwan nito sa kanyang lola. Kaya ngayon ay lumaki ito sa piling ng kanyang lola na nag-aruga sa kanya mula pagkabata. At ngayon ay may sakit ito ngunit hindi pa nito nasusuklian ang paghihirap nito sa kanya. Bigla tuloy tumulo ang luha niya sa isipin na kung ano bang nangyari rito ngayong hindi siya nakauwi kagabi. Naalala niya ang kanyang bag at cellphone. Nasaan ang gamit ko? Hinanap ng kanyang mga mata ang gamit niya. Ngunit biglang bumukas ang pintuan. Nanlaki ang mata niya nang iniluwa nito ang isang matipunong lalaki. Napakagandang lalaki ngunit mas naagaw ng atensyon niya ang peklat nito sa muka. Good morning. Mabuti na lang at nagising ka na. Bati ng lalaki na hindi man lang kinakabakasan ng emosyon sa muka. Hindi alam ni Andrea kung nag-aalala ba ito o kung ano. He's a total stranger ngunit bakit nandun siya sa pamamahay nito? Naalala niya ang manipis nitong suot, kaya naman tinakpan niya ng kumot ang kanyang dibdib. Sino ka? Tanong niya. Naisip niya nakasamahan ito ng mga kumidnap sa kanya. Your savior. Ako lang naman ang nagligtas sa'yo ng gabing kamuntikan ka ng pagtangkaan ng mga adik na yun. Naalala mo pa ba? Napalunok ang dalaga. So kung ganun ay, dininig pala ng Diyos ang kanyang hiling. Salamat pero hindi mo naman na kailangan dalhin ako rito. Pwede mo naman akong iwan sa police station. Pagdadahilan niya. No, kailangan mong bayaran ng kabutihang ginawa ko para sa'yo. You have no idea na kamuntikan ko ng ikamatay ang pagliligtas sa'yo. Anito na hindi pa rin kababakasan ng emosyon. Nalaglag ang panga ng dalaga sa sinabi nito. Bayad? Teka naman, wala akong pera. Biglay na ibulalas niya. Kumabog ang kanyang dibdib. Bumalik sa kanyang alaala ang tuition niya.
Pangkain nila araw-araw na maglola. Mahabang listahan nila sa tindahan ni Aling Piyang. At ang mga utang nila na, imbis na mabayaran, ay mas nadadagdagan pa. Sir, baka naman pwedeng magbayad na lang ako pagkatapos ko sa pag-aaral ko at makapagtrabaho na ako. Alam kong malaki ang utang na loob ko sa'yo kaso mas mahirap pa kami sa daga eh. Wala akong maipambabayad sa'yo. Pilit niyang pagpapaintindi sa lalaki. Ngunit umiling ang estranghero na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapakilala. I have lots of money. I don't need that. Sagot nito na pilit binibiti ng ipapahiwatig. Napalunok ang dalaga. Kung hindi naman pala perang kailangan nito, ano? Napatingin siya sa dibdib na kanyang tinatakpan bago umiling sa lalaki. Sir, alam kong gipit na gipit po ako. Kaso, never ko pa pong naisip na ibenta ang sarili ko. Prangka nitong sabi sa lalaki. Kung katawan lang ng babae ang hangad ko, marami dyan. Isa pa, boring sa kama ang mga virgin. So why should I claim your body as a payment? Unti-unting tinubuan ng inis ang dalaga. Napaira pa siya rito, lalo na sa pangiinsulto nito sa kanyang virginity. Bakit hindi pa ba nito sabihin ng gusto? Wala na siyang alam na pwedeng ipamabayad sa isang mayaman. Ano ho bang gusto mo? Madiin niyang sabi na pilit pinananatili ang kanyang respeto. Ngumising lalaki na siyang mas ikinalitaw ng karisma nito. Sign this. Anito na iniabot ang isang papel. Takip pa rin ng isang kamay ang dibdib ay iniabot nito ang papel mula sa binata. Upang makasiguro ay binasa niya yon. At halos mahulog ang mundo niya nang malaman na marriage contract pala yon. Wait, pangkasal to ah. Yeah, I know. And I want you to be my wife. Lahat ng kung anong meron sa akin mapapasayo. I can help you with your studies. Just get married with me. Nagsalubong ang kilay ni Andrea. Alam niyang gwapo ang kaharap, mayaman at iniligtas siya. Pero is that enough para magpakasal sa lalaking hindi niya kilala? Malay ba niya kung may saltik yun? Sa ugaling pinapakita nito ngayon, alam niyang may mali. Bakit wala pa itong asawa? At bakit siya pa? Wala na bang tumatanggap sa kanya? Something is wrong with this man. Isa pa, hindi niya kayang iwanan si Leo, ang boyfriend niya. No, I can't sign that contract, sir. Hindi pa nga kita kilala eh. Tapos saalokin mo ko ng kasal. Okay ka lang ba? Tumaas ang kabilang kilay niya. Kahit mahirap siya, ay hindi niya hahayaang i-take advantage ng kaharap ang dignidad niya. Alam niyang yun na lamang ang maipagmamalaki niya bilang babae. Wala nang nagawa si Cyrus kung hindi manipulahin ng dalaga. Kung may paninindigan ito, ay kailangan niyang tibagin yun. Siguro'y matututunan na rin siyang ibigin ito kapag nagtagal. Sa ngayon ay kinakailangan niyang mapauo ang dalaga sa kasal na inaalok niya. Hindi siya makapapayag na makuha ito ng iba, lalo na ng boyfriend nitong si Leo. Pinaimbestigahan niya ang buhay ng dalaga at marami siyang nalaman tungkol dito. Kaya naman alam niyang maaari niyang gawin upang mapaibig ito. Gagamitin niya ang kanyang pera na siyang nagpapahirap sa dalaga upang makuha ang loob niya. Actually, wala na akong choice kung hindi magkaroon ng asawa. Gusto lang ni Ma'am na makitang may asawa na ako, though I don't need it. But she's sick, so I have no choice. Huwes lang naman tayo magpapakasal. As long as malaman lang niya nakasal na ako. And then she will meet with you. And that's it. Hindi naman po pwedeng kung kani-kaninong babae na lang ako magpapakasal. Lalo na't alam kong puro negotiation lang ang mga iyon. Panguutak ni Cyrus. Tinignan ni Andrea sa mga mata ang binata at hindi nagpatinag. Kahit sa totoo lang ay gusto na niyang matunaw. Hindi ba negotiation tong ginagawa mo sa akin ngayon? Pamimiloso po ng dalaga. Napangiti si Cyrus. Matalino rin pala to. Well, sa'yo negotiation, without personal interest, walang halong pera. Tutulungan kita sa lahat ng problema mo. At kapag nakampante na si Mom, then we can file an annulment secretly. Napaisip ang dalaga. Oportunidad na niya yun kaso parang binenta pa rin niya ang sarili niya. Kaya naman mabilis siyang napailing-iling. Hindi, no. Maghanap ka na lang ng iba. Nasapo na lang ng binata ang kanyang sentido.
Hindi niya inaasahan na napakataas ang prinsipyo nito. Kung hindi mo bababaan yung pride mo, patuloy kang maghihirap ng lola mo. Isa pa, hindi ka man lang ba naaawa sa kanya? Be practical. Isa pa, hindi kita hahawakan. At higit sa lahat, walang makakaalam na kasal tayo. Simple as that. Pangungunsensya nito sa dalaga nang hindi niya ito makumbinse. Nagulat naman ang dalaga sa inasal nito. At the same time ay napaisip siya kung bakit alam niyang tungkol sa kanyang lola. Teka, paano mo nalaman na may lola ako? Bumuntong hininga si Cyrus bago sinagot ang tanong nito. Simple lang, inalam ko ng ilang personal background mo. Lalo pat istranghera ka pa rin. So ano, papayag ka na ba? Umirap lang ang dalaga. Aaminin niya, isa yung magandang opportunity. Pero tama ba na pumayag siya agad-agad? Kaya naman muli siyang tumanggi. Okay, fine. Kung ayaw mo hindi kita pipilitin. Kumain ka na so you can take your medicine. Anong binata na kunwari ay naubusan na ng pasensya. Lalabas na ito ng pintuan nang biglang magsalita ang dalaga. Teka! Napatigil si Cyrus at inintay na magsalita ang dalaga. Gumawa tayo ng kasulatan na walang anuhan at hindi makakalabas tong kasal sa publiko. Anang Andrea. Napangisi naman si Cyrus sa narinig. Akala niya'y dadaanin pa niya sa santong paspasan ng pagpapakasal sa dalaga. Mabuti na lang at naging marupok din ito. Kaya naman pagkatapos ng peking kasulatan tungkol sa kasunduan na ipinagawa ni Cyrus, ay napapirma na rin niya si Andrea sa kasal. Makakauwi ka bukas pagkatapos ng kasal natin sa West. Don't worry. Naiparating na ng sekretarya ko sa lola mo na nasa mabuti ka namang kalagayan. Kaya you don't need to worry. Pag-aabiso ni Cyrus sa asawa nito. Hindi ko ba siya pwedeng makausap? Asan yung cellphone ko? Baka nag-aalala na rin kasi pati yung best friend at boyfriend ko. Pag-aalalang pakiusap ng dalaga. Pero mabilis na tumalikod si Cyrus at nagtangis ang kanyang mga panga sa narinig. Tila ba umakyat lahat ang dugo sa kanyang ulo pagkarinig sa boyfriend ng dalaga. Kaya naman kahit nakuha na nito ang kanyang bag at cellphone ay minabuti niyang itago yon. Huminga ng malalim si Cyrus bago ito sinagot. Sinira na ng mga kidnappers ang cellphone mo. Bag na lang nakuha ko. Hayaan mo papalitan ko ng bago ang cellphone mo. Anito saka lumabas na bago mahalata ni Andrea na nawala na siya sa timpla. Kinabukasan ay nagtungo sila sa West. Simpleng white dress lang naman ang suot ni Andrea. Samantalang pang-office na mismo ni Cyrus ang suot nito. Hindi makatingin si Andrea sa mapapangasawa. Kahit kasi ang seryoso nito ay napakalakas pa rin ang hatak nito sa kanya. Inaamin niya, naa-attract siya rito subalit na kay Leo ang puso niya. Kaso nga lang, daman niyang kulang siya para sa kanyang boyfriend. Lalo na't hindi niya maibigay ang gusto nito sa kanya. Simula ng tanggihan nito ang pagtatalik na nais niya ay tila ba nanamlay rin ang pagtrato nito sa kanya. Kagaya nung gabing kamuntikan siyang makidnap, umaasa siyang tatawag sa kanya si Leo o di kaya ay susunduin kagaya ng dati niyang ginagawa nung nanliligaw pa siya rito. Subalit ni Anino ay wala. Pero umaasa siya na si Leo mismong tumatawag sa kanya ng oras na mawalan siya ng malay. Ikaw, Andre De Leon, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Cyrus Salvacion? Biglang tawag sa kanya ng West na nagpabalik sa kanyang ulirat. Yes, I do. Wala sa sariling napalakas na pagkakasabi niya. Kaya naman hindi maiwasang mapangiti ni Cyrus sa inakto ng asawa. Samantalang nag-init naman ang pisngi ni Andrea sa pagkapahiya. Ikaw, Cyrus Salvacion, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Andrea De Leon? I do. Mahinahong pagkakasabi nito na hindi pa rin mapalis sa labi ang ngiti. Hindi rin makatingin sa kanyang babae na labis pa rin nahihiya. At ngayon, pwede na kayong maghalikan bilang mag-asawa. Nanlaki ang mata ni Andrea sa narinig. Naalala niyang kasunduan kaso, hindi naman pwedeng hindi siya halikan ni Cyrus. Kaya naman bago pa siya makapag-react, ay mabilis na idinampi ng lalaki ang kanyang labi sa kanya na siya namang nagpatigil sa mundo niya. Hindi niya maintindihan subalit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Ilang segundo rin ang lumipas nang kumawala si Cyrus sa paghalik sa kanya.
Parang ninakawan ng first kiss ng sandaling yun si Andrea. Subalit wala na siyang nagawa dahil kasal nila yun. Matapos ang kasal ay parang walang nangyari. Naglalakad sila na para mang dumaan lang sa kung saan. Si Mang Ricardo na maghahatid sa bahay nyo. Here's the card. Nariyan na rin ang PIN code. You can use any amount, okay? Anito sa dalaga saka sumakay sa ibang sasakyan. Inabot naman yun ng dalaga. Tinanawang papaalis ng sasakyan ng asawa. Napabuntong hininga na lang siya dahil may kakaiba talaga sa asawa niya. Akala niya'y puro kamanyakan lang ito subalit wala naman. Isa pa, para itong napakaseryoso sa buhay. Bigla tuloy siyang na-curious sa buhay nito. Ngunit hindi naman na yung sakop ng kasunduan nila. Mang Ricardo, pwede po bang ibalik niyo na muna ako sa rest house? Isusuot ko po yung dati kong damit. Yes, ma'am. Andrea na lang ho. Amo ko na ho kayo dahil Mrs. Salvacion na rin kayo. Tila ba ngayon lang nag-sink in sa utak niya na Mrs. Salvacion na nga siya. Naku, panandalian lang naman ang pagiging Mrs. Salvacion ko, kaya Andrea na lang ho. Hindi ho pwede, mami. Ayoko pong sumuway kay sir. Napabuntong hininga na lang siya. Hindi siya sanay na may nagsisilbi sa kanya, kaya naman tumango na lang ito at sumakay na sa kotse. Habang pabalik sila ay napaisip siya. Mang Ricardo, may tanong lang ho ako. Ano bang negosyo ng boss mo? Tinignan siya ng driver sa rearview mirror. Siya ho ang nagmamay-ari ng Heaven Salvation Airlines. Gustong matunaw ni Andrea sa narinig at halos hindi makapaniwala sa nalaman tungkol sa asawa. Ngayon lang niya nalaman yon, kaya naman pala pamilyar sa kanyang apelido nito at hindi nagkataon na Salvacion lamang. Natampal tuloy nito ang kanyang noo. So now, she's married to a billionaire. No, Andrea, this is just temporary. Hindi ka oportunista. As soon as ma-meet mo ang mama niya, for sure maghihiwalay na rin kayo. Pangungumbinsin nito sa sarili. Habang matamang nakatingin sa kalsada, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa isang motel. Bahagya pa siyang napabalikwas nang makita ang dalawang pamilyar na tao. Magkahawak ang kamay at kalaunan ay inakbayan ng lalaki ang babae. Alice at Leo? Halos maluhanan niyang sabi habang pinagmamasdan ng dalawa. Hindi siya maaaring magkamali. Ma'am, may problema ho ba? Naitanong ng driver nang mapansin ang reaksyon niya. Kaya kaagad siyang umayos ang pagkakaupo. Mabilis niyang pinalis ang mumunting butil ng kanyang luha. Wala manong, napuwing lang. Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang ipakita ang emosyon niya. Kahit hindi kumbinsido ang driver, ay hindi na lang ito umimik. Kaya naman nagpatuloy ito sa pagtutok sa kalsada. Kumikirot ang puso ni Andrea, subalit hindi niya kayang ilabas ang sakit na kanyang nadarama. Gustong-gusto niyang umiyak dahil sa dalawang taong minahal at pinagkatiwalaan niya. Papaanong nagawa nila yun sa kanya? Si Leo, kaya pa niyang pag-isipan ng masama dahil halata pa naman noon pa man na hindi pulido ang pagmamahal nito sa kanya. Ngunit naging in denial lang siya sapagkat mahal niya ito. Subalit si Alice, papaanong tinrader siya nito? Lahat ng problema niya sa buhay, lalo na ang pagbabago ni Leo, ay siyang naging labasan niya ng hinaing. Halos lahat din ng payo nito ay pinakikinggan niya. Yun pala, inaahas pala siya nito ng palihim at pinagbumukha pa siyang tanga ng mga iyon. Sa pag-iisip ng ganon ay bigla niyang nakuyom ang kanyang palad. Gusto na niyang makarating sa bahay nang sa ganun ay maiiyak niya ang sakit na nadarama. Ma'am, dito po ba sa Barangay Gilba kayo nakatira? Biglang tanong ni Mang Ricardo na nagpapukaw kay Andrea. Tumingin siya sa labas. Opo, ibaba niyo na lang po ako rito. Ayoko pong makita ako ng mga kapitbahay na hinatid ako ng mamahaling sasakyan. Anya na siya namang sinunod ng isa. Nang tuluyang makaalis ang babae, ay palihim siyang sinundan ng isa pang lalaki na nauna na pala ron. Iyon ang itinilagang bantay ni Cyrus para sa asawa. Nang masiguro ni Mang Ricardo na nasundan na si Andrea ng tagabantay nito, saka pa lamang siya bumalik. Agad siyang tumawag sa boss nito upang ipaalam ang nangyari. What? Sinong nakita niya? Sa lubong ang kilay na tanong ni Cyrus. Umiigtig na naman ang kanyang panga dahil sa narinig. Para bang gusto niyang manakit,
kapag nakakarinig siya na may nananakit sa asawa niya. Lalaki at babae po, boss. Yung pinasa po sa inyong picture ng investigador kagabi. Iyon ho ang nahabol ko ng tingin nung papalayo na kami sa nadaanan naming motel. Paliwanag ng driver. Nagpatango-tango naman si Cyrus. Mukhang nakuha na nito ang ibig sabihin nito. Ang kaninang galit ay napalitan ng ngisi. Kung gayon ay nalaman na niyang niloloko siya na ipinaglalaban niyang boyfriend. Ah, ganun ba? O sige, salamat. Anya bago ibinaba ang tawag. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Igaganti kita sa mga taong tumraidor sa'yo. Masyado kang mahalaga para lokohin nila. Anito sa kanyang isip habang umiinom ng wine sa kanyang office. Umiiyak ang lola ni Andrea nang salubungin siya nito. Apo, saan ka ba nagpunta? Hindi ka man lang nagpaalam na hindi ka uuwi. Nakitawag ako nung gabi na hindi ka nakauwi. Kaso hindi ka naman nasagot. Pangiintriga ng kanyang lola. Tila nakaramdam ng konsensya si Andrea para sa kanyang lola. Magdamag itong nag-aalala para sa kanya. Pinipilit kong ipakausap ka nila sa akin kung totoo bang ligtas ka. Pagkatapos nilang ipaalam na nabigyan ka nila ng malaking reward mula sa mayamang pamilya dahil sa pagsusoli mo ng malaking halaga. Apo, totoo bang nagbalik ka ng malaking halaga kaya't ginantimpalaan ka nila? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. Kaya naman ngumiti ng napakatamis ang dalaga at marahang tumango. Mabuti na lamang at iyon ang natanggap niyang balita. Hindi na siya mahihirapang maglabas ng pera na hindi magtataka ang lola nito. Panandali ang nawala sa kanyang isipan ng tungkol sa sakit na kanyang nadarama. Mabuti na lamang at nandyan pa ang kanyang lola na higit na nagmamahal sa kanya. Ngunit hindi rin niya maiwasang makonsensya dahil sa paglilihim nito sa kanya tungkol sa kasal nila ni Mr. Salvacion. Kinabukasan ay patakbong tinawag ni Alice Andrea na makita itong papasok sa unang subject nila. Besh, saan ka ba nagpunta? Ba't di ka pa pumasok kahapon? Hindi ka rin makontak. Asan na ba yung phone mo? Grabe nag-alala ako sa'yo. Pilit ka rin tinatanong sa akin ng jowa mo. Sunod-sunod na tanong nito na kababakasan pa ng pag-aalala ang ekspresyon nito. Yung sakit na iniyak niya kagabi, para bang pinagsisihan niya yon. Manong iniyak kanyang ganitong kaibigan na kayang humarap sa kanya na palihim siyang sinasaksak. Gusto niyang ismiran si Alice pero mas mabuti atang huwag niyang ipahalata na may alam na siya. Tipid siyang umiti rito bago sumagot. Ano kasi, naghahanap ulit ako ng trabaho dahil may nagagalit na sa mga inutangan ko. Pagsisinungaling niya. Grabe ka, besh, ang sipag-sipag mo naman. Baka mamaya niyan, mawalan ka na ng oras kay Leo ha? Parang nagpanting ang tenga niya sa sinabi nito at binibring out pa talaga ang manluloko niyang nobyo. At mas lalong hindi siya makapaniwala kung papaano umaakto ng ganun si Alice sa kabila ng ginawa nila kahapon. Ginagawa nilang tangang taong nagpapakatotoo sa kanila. Kung mahal naman talaga niya ako, maiintindihan niya mga priorities ko. Sagot nito. Tung sa bagay, tama ka. Pero alam mo, itong panahon na kailangan ka niya. Baka mamaya niyan, maghanap yon. Kung maghahanap siya, wala na akong magagawa ron. Kailangan kong unahin ang mga importanteng bagay. Tugon nito sa pasaring ng peking kaibigan. Hindi na nakaimik pa si Alice. Lalo pat ngayon lang niya nakita na ganun si Andrea. Ni hindi alam ni Alice kung papaanong i-approach ulit ito. Andrea, I know na masyado kang stress sa buhay mo. Marami kang responsibilidad na hinahabol. Pero sana naman, huwag ka namang umasta sa akin ng ganyan. Sabi nito nang paalis na sila sa isang silid. Liningon siya ni Andrea at hindi alam kung papaanong siya pa itong mukhang galit. Tama nga naman. Ang akala kasi nito'y wala itong alam tungkol sa katarantaduhan nila ni Leo. Hinarap niya si Alice sa pinalambot ang mukha. Kaya naman bumalik ang malaanghel niyang mukha. Pasensya na, Besha. Pero wala na kasi akong ibang naiisip ngayon kung papaano ako makakahanapan ng ibang trabaho. Nagdodoble kayod na kasi ako Anya. Ngumiti si Alice kagaya ng friendly fake treatment nito sa kanya. Ano ka ba, Besh? Naiintindihan kita. Niyakap siya nito sa kanginitian. Dalawa na lang daw yung nahuli kasi yung dalawang kasama nila pinagbabaril ng isang lalaki. Dinig nilang usapan sa campus. Napatingin sila Andrea at Alice sa mga nag-uusap.
Pinakinggan nilang chismis at nalaman nila ang tungkol sa nangyari malapit sa kanilang campus. Basta may babae daw na kinidnap, hindi sinasabi kung sino tapos nailigtas siya ng pumatay sa mga kidnappers. Pero hindi pinapakita sa balita kung anong pagkakailanlan sa dalawa. Dagdag pa sa usapan. Biglang tumibok ang puso ni Andrea sa narinig. So, totoo ngang iniligtas siya ni Cyrus mula sa mga kumidnap sa kanya. Para tuloy siyang prinsesa na iniligtas ng isang prinsipe. Kung susumahin ay maaaring hindi na siya abutan ng umaga ng gabing yon. Pero heto, at asawa na niya mismo ang lalaki. Ang swerte naman ng babae. Parang knight in shining armor ang datingan ng peg nila. Totoo kaya yun? Komento ni Alice. Hindi ko alam. Wait, di ba nung gabing din yun nawala ka rin? Pagdududa ng kanyang kaibigan. Napalunok siya ngunit agad rin namang tumugon. Oo besh, pero maaga naman akong umuwi nun dahil may hinahabol pa akong trabaho. Tumango na lang ito ng alanganin sa sagot niya. Hindi na lang nag-usisa pa. Pahiwating na rin hindi rin naman to interesado sa nangyari sa kanya. O sige besh, mauna na ako May hinahabol pa kasi akong oras Pagpapaalam ni Andrea. Okay, kita-kits na lang ulit. Nang medyo makalayo na siya sa campus ay may sasakyang huminto sa harap niya. Bumaba ang salamin ng bintana at nakita kung sino ang lulan nun. Sir Salvacion? Tumaas ang kabilang kilay ni Cyrus na tila ba hindi nagustuhan ng sinabi nito. Did you forget that I'm your husband? Get inside. Maotoridad niyang utos. Nakaramdam naman ng babae ng takot sa kanya. Iba kasi ang ekspresyon nito. Para bang mukha itong galit. Kaya kahit natatakot ay pumasok pa rin siya sa kotse. Nang makaupo siya sa tabi nito ay malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bukod kasi sa nalaman na napatay niya ang mga nagtangkang kumidnap sa kanya ay tila galit pa ito sa kanya. Para siyang mauupusan ng hininga. Ngayon pa lang niya yung naramdaman, ang magkaroon ng takot sa isang tao, lalo pa sa isang lalaki. Pero sino nga ba siya para katakutan niya? Hindi niya pagmamay-ari ang buhay niya. Siguro, iniligtas siya nito at mayaman siya pero hindi naman siyang nagpapalamon sa buong buhay niya. Huminga siya ng malalim upang mag-ipon ng lakas para tanungin siya. Hindi kasi niya maikakaila ang aura na dulot nito sa kanya. Grabe ang epekto ni Cyrus sa kanya. Bakit ba mukhang... Hindi mo ba binasang nakasaad sa kasulatan? You can't call me Mr. Salvacion. Since walang endearment between us but you should at least call me at my first name as my wife. Pagpuputol niya sa sasabihin ng babae. Bigla namang natameme si Andrea sa narinig. Oo nga naman, nabasa nga niya yun sa kasunduan nila. Para tuloy natuyuan ng kanyang lalamunan. So yun lang bang kinagagalit niya? If you disobeyed one of our agreements again, I will disobey one of those too. At hindi mo yun magugustuhan. Muli ay sabi ni Cyrus. Mabilis na napatingin si Andrea sa asawa habang nanlalaki pa ang mga mata niya. Teka, anong gagawin mo? Tanong niya na para bang tinangay ng agos isang iglap ang kaninang takot niya. Ngumisi lang si Cyrus habang tinitignan siya sa rearview mirror. Ikaw ang nag-request ng agreement, so it means dapat ikaw ang makita kong sumusunod doon. Nagsalikop ang mga braso niya sa inis at itinuon sa bintana ang paningin. Napalitan ng inis ang kanyang nararamdaman. Tama nga naman siya, pero para namang napaka-big deal noon. Saka isa pa, kahapon lang sila kinasal. Naisahan tuloy siya nito. Palihim na napapangiti si Cyrus sa inaasta ng asawa. Hindi niya inaasahan na may pagka-toddler attitude pala ito, kahit na papano. Sir, saan po tayo? Tanong ni Mang Ricardo na kanina pa palang naghihintay ng buwelo para makapagtanong sa amo. Sa sikat na bulaluhan sa Batangas, Manong. Tumango naman ng driver. Teka, Batangas? Seryoso? Anong gagawin natin dun? Hindi niya maiwasang magtaas ang boses sa pagtanong. Nasa Baguio kasi sila at papaanong babiyahe pa sila ng malayo para lang magpunta sa bulaluhan. Masarap ang pagkain dun. Di ba mahilig ka dun? Napaiwas ulit ng tingin si Andrea nang salubungin ni Cyrus ang kanyang mga mata. Ngumuso pa ito upang itago ang saya. Tama nga naman kasi si Cyrus na mahilig siya sa bulalo at nahihiya siya dahil kababae niyang tao at iyon pa ang hilig niya. Diba, businessman ka? Dapat busy ka sa negosyo mo.
Bakit ang dami mo pang oras para magagawa ng ganito? Pati mga personal kong gusto, inalam mo pa talaga. Sinusubukan niyang alamin kung ano bang tumatakbo sa isip ng asawa. Bagong kasal tayo. Special pa rin naman yun. Mas okay na rin to na mag-enjoy sa pagkain. Unless kung gusto mo ikaw ang magpakain sa akin. Ano? Food trip or honeymoon? Nag-init ang pisngi ni Andrea nang marinig yun. Sinabayan pa ng pagtayo ng kanyang mga balahibo. Hiyang-hiya siya sa mga sinasabi nito. Bastos? Ay ang dami mo kasing tanong. Che! Sumandal at tumalikod si Andrea sa asawa. Naiinis siya sa mga sinasabi nito. Hindi naman maiwasang matawa ng driver sa dalawa. Lalo pat nakikita niya ang amo na napapangiti ng matamis kapag hindi nakatingin ng asawa. Tila ba tuwang-tuwa sa pangaasar nito. Samantala, pumuslit naman si Alice sa storage room ng isang restaurant kung nasa saan si Leo. Doon kasi nagtatrabaho ang lalaking bilang chef. Nang makita niyang kumukuha ito ng mga gagamitin sa lulutuin, ay niyakap niya ito ng patalikod. Ano ba Alice? Gulat at may halong inis na sita ni Leo nang mapagtanto kung sinong nakayakap sa kanya. Kumawala ang babae at ngumuso. Ano ba yan? Sinisigawan mo ko? Alam mo namang nasa trabaho ako eh. Busy ako. Sus, halos wala namang customer tapos busy. Andito lang ako para makita ka at may ibabalita ako sa iyo tungkol kay... Salubong ang kilay na tinignan niyang babae. Aminado siyang nakikipagkalantari siya sa kaharap dahil sa mga nagagawa nito na hindi nagagawa ni Andrea sa kanya. Subalit kahit ganon ay ang mahal niya pa rin ay si Andrea. Andrea? Bakit? May sinabi ka ba sa kanya? Mahigpit niyang hinawakan sa magkabilang braso ang babae. Aray Leo, nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga kapag may sinabi ka sa kanya. Galit na pinagtatanggal ni Alice ang kamay ni Leo. Sira ulo ka pala eh. Nandito ako para magmalasakit despite na dehado ko. Pero ito pa pinapalit mo sa mga nagagawa ko sa'yo. Kahit yung magaling na girlfriend mo, kung kani-kanino na sumasama. Matalim siyang tinignan ni Leo sa mga mata na kung sana'y nakamamatay yon ay matagal nang bumulagta ang dalaga. Ayaw mong maniwala? See this picture. Iniabot niya ang cellphone kung saan nakita ang binata ang mga nakuha ng picture ni Andrea na papasok sa isang mamahaling sasakyan. Kaninong sasakyan yan? Walang lakas niyang tanong. Sabi niya bago kami maghiwalay, aalis siya dahil may trabaho pa siya. Baka kumukuha na siya ng mga parokyano. Ewan ko kung kailan niya nagsimula. Nung nawala ata siya ng 2 araw. Nawala siya? Bakit? Ba't hindi ko alam? Nagkiwit balikat lang si Alice. Sinadya talaga niyang wag ipaalam kay Leo upang makita kung gaano walang kahalaga sa kanya si Andrea. Gusto niya, sa kanya lang nakatuon ang atensyon nito. Paano mo naman malalaman hindi naman kayo nag-uusap? At saka, baka yan na siguro yung bago niyang trabaho. Nakuyom na lang ni Leo yung kanyang mga kamao na parabang hindi niya niloloko ang nobya niya. Isa pa, kilala niya si Andrea. Papaanong nagawa niya yun sa kanya? Nakatulog na lang sa biyahe si Andrea. Walang pag-aalinlangang ipinilig ni Cyrus ang ulo nito sa kanyang matitipunong balikat. Nang biglang gumalaw ang babae, parang otomatikong naging estatwang lalaki. Siguro'y naramdaman nito ang paggalaw kay Andrea. Ngunit walang mulat matay inayos ni Andrea ang pagkakahiga. Pagkatapos ay yumakap pa ito kay Cyrus. Muli ay napayapa ang tulog nito. Hinalikan naman ni Cyrus sa noo si Andrea habang hinahaplos ang buhok nito. Naging mahaba ang kanilang biyahe, lalo pa traffic. Nagising na lang si Andrea sa tawag ni Mang Ricardo. Sir, ma'am, andito na ho tayo. Pagkamulat niya ng mata, ay bigla siyang napatitig sa dibdib na halos kadikit na sa mukha niya. Sabay sigaw at napaatras. Dahil doon ay nagising na rin tuloy ang kanina'y tulog na rin na si Cyrus. Manyak ka? Ba't nakayakap ka sa akin? Hindi makapaniwalang bulilas nito. Ngunit walang reaksyong umayos ng upo si Cyrus at tumingala sa bintana upang makita ang malaking restaurant na kakainan nila. Hindi niya pinansin ang pagkapraning ng asawa. Alika na nga, gutom na ako. Anito na hindi man lang sinagot ang babae. Napanganga si Andrea nang hindi siya pinagtuunan ng pansin. Sinundan niya ng tingin si Cyrus. Hanggang namalayan na lang niyang pinagbuksan na pala siya nito ng pintuan. Teka, hindi mo pa ako sinasagot eh. Irap pa nito.
Napapailing naman si Cyrus. Ikaw ang yumakap sa akin. Nakatulog din ako. Pagtatalunan pa ba natin to? Natahimik tuloy si Andrea. Ewan ba niya't napaparaning siya lagi? Hindi naman siya ganun. Kahit sa boyfriend niya na laging nagbabakasakali na mahawakan siya. Napahinga siya ng malalim at napag-isip-isip niyang dapat maging profesional siya. Lalo na at may agreement naman sila. Agad ring nawala ang kanina'y tensyon sa pagbabangayan nila ni Cyrus nang dumating na ang in-order nila. Kasama nila sa table si Mang Ricardo. At base sa kilos nito'y talagang sanay nitong kumain kasama ang amo. Ngayon lang napagtanto ni Andrea na mabait rin talaga ito. Nang mailapag ang malaking bowl ng mainit-init na sabaw at karne, ay tila ba sumabay ang kalam ng sikmura niya, dahilan upang mapatingin sa kanyang dalawa. Napangiti si Cyrus na hindi gaya ng mapang-asar nitong ngiti. Tila ba nag-init na naman ang pisngi niya dahil sa kapugian nito. Hindi niya aakalain na kaya naman pala nitong ngumiti ng ganun. Nagbaba kagad siya ng ulo dahil sa pagkapahiya at upang hindi na rin mahalata ang pamumula ng kanyang pisngi. Subalit iniingat yun ni Cyrus at pagkuway tinitigan siya nito sa mata. Kumain na tayo, lalamig yung paborito mo. Para bang nag-slow-mo ang lahat. Sino ba namang hindi maaakit sa ganitong lalaki? Bukod sa napaka-maalalahanin nito'y may pagka-gentleman palang maangas nitong mukha. Napalunok ang babae at wala sa sariling tumango. Dumaan ang 2 linggo na patagong sinusundo ni Cyrus ang asawa. Kung anong mga kailangan nito'y personal nilang binibili. Hindi na malaya ni Andrea na nasasanay na siya sa presensya nito. Dahil kahit sobrang busy niya, nakukuha pa niyang alalahanin ng mga pangailangan niya. Madalas rin niyang nakikitang tumatawa kahit papano si Cyrus na akala niya isinusumpa niya yon. Parang namimiss kong kumain sa street food. Ni Andrea nang minsang naglilibot sila sa mall. Kagaya ng dati, ay gusto na namang ipamili ni Cyrus ang asawa na siya namang tinatanggihan ng isa. Sobra-sobra nang ibinibigay nito. Mas gusto na lang niya makasama to kahit wala naman silang binibili. O sige, sa street food muna tayo. Sang-ayon naman ang asawa nito na akala mo naman ay nakasubok ng kumain ng ganon. Lumabas sila sa mall at naghanap ng makakainan. Mabuti na lang at simple lang ang suot ni Cyrus. Gusto kasi niyang makasabay sa antas ng buhay ni Andrea para naman hindi ito mailang sa kanya. Nang makakita sila ng nagtitinda sa gilid ay malawak na napangiti ang babae. Hindi niya mapigilang hatakin ng asawa. Parang hindi naman maipinta ang mukha ni Cyrus nang makitang pagkakainan. Tila ba umurong ang sikmura niya. Hindi naman siya maarte pero pagdating sa hygiene sa food ay medyo tagilid siya. 8 kikiam, 6 na squid roll, 2 kwek-kwek at 10 fishball nga po. 2 baso po yan ha. Dinig niyang order ni Andrea. Hindi maipinta ang pag-asim ng kanyang mukha subalit nang lingunin siya ng babae ay mabilis yung umaliwalas. Antay muna tayo ng konti, mamaya maluluto na yan. Saad ni Andrea. Sige. Bili muna ako ng soft drinks. Pag-aalibay nito. Ngunit umiling lang ang babae. Hindi na, may palamig naman rito oh. Itinuro pa nito ang buko juice na sinasandok ng anak na may-ari noon. Muling napalunok si Cyrus. Hindi niya kayang tanggihan ng asawa. Hanggang sa naluto na ngayon at iniabot na nito ang para sa kanya. Pasimple namang sininghot yun ng lalaki. Medyo mabango nga. Nang makitang takam na takam ang asawa, susubukan na sana niyang kainin yon. Nang biglang lapitan sila ni Mang Ricardo. Mang Ricardo, kain rin ho kayo. Pag-iimbitan ni Andrea. Ngunit may pag-aalala sa mga mata nitong nakatingin sa boss niya. Alam niya kasing hindi kumakain ng ganun si Cyrus. Sir, hindi kayo sige na Manong, kumain na rin ho kayo. Masarap to, promise. Mabilis nitong putol sa pagtatangkang sabihin ng totoo. Kinagat niya kagad ang squid roll na nakatusok sa tuhog. Lakas loob niya yung inuya. Malawak namang nakangiti sa kanya si Andrea. Tuwang-tuwa sa nakikita. Sino ba naman na mag-aakala na ang nagmamay-ari sa isang airline ay kumakain ng ganon? Sa sandaling inunguya yun ni Cyrus ay napapangiwi naman si Mang Ricardo. Hanggang sa nagsalubong ang kilay ni Cyrus na tila ba nasasarapan sa kinakain nito. Nang malunok yon, ay muli itong sumubo pa. Para ngayon lang siya nakakain ng ganun sa tanang buhay niya.
Nagulat naman ang driver nang mapagtantong nagustuhan yun ng amo. Iba nga naman talagang nai-inlove. Lahat magagawa para lang sa taong minamahal. Maraming nagbago rito simula nang mapangasawa niya si Andrea. Naging masayahin ito at mas nagkaroon ng oras upang ma-enjoy ang buhay niya. Nang ihahatid na siya nito sa bahay niya, ay hindi maiwasang magtanong ni Andrea. Alam niyang nasasanay na siya sa pag-aalaga ng lalaki, subalit alam rin niyang may hangganan yon. Mayaman si Cyrus, pero hindi iyon ang nakikita niya. Sa kabila kasi ng yaman nito, ay hindi niya yun ginagamit upang magpapansin sa tao, mambabae o magwaldas ng pera. Isa pa, napakamaalaga niya at marespeto siya. Pakiramdam niya ay matagal na siya nitong kilala. Cyrus, tawag pansin niya sa asawa. Tumingin sa kanyang lalaki. Ano yun? Ano kasi, kailan mo ako ipapakilala sa mami mo? Umiwas ng tingin sa kanya si Cyrus. Hindi ko alam, Andrea. Actually, nagbabago ng isip ko. Ha? Anong nagbago? Bumilis ang pintig ng kanyang puso sa isiping baka ayaw na nito sa kanya. I'm happy being with you. At isa pa, nakita ko na sa iyo ang hinahanap ko sa isang babae. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko tang ligawan and turn our marriage into reality. Pero Cyrus, may boyfriend ako. Si Leo ba? Na nakikipagkalantari sa best friend mo? Napasinghap siya sa sinabi nito. Ibig sabihin din nun ay alam niya ang tungkol doon. Aaminin niyang sa una ay naging masakit sa kanya ang pangtatraidor sa kanya ng dalawa. Subalit kalaunan ay nawala rin at parang wala lang sa kanyang pinagagawa nila. Parang napalaya na niyang sarili at wag ibuhos ang luha sa mga taong hindi naman siya kayang pahalagahan. At dahil yun lahat sa tulong ni Cyrus. Isa pa, na itataguyod na rin niya ng maayos ang pag-aaral. I know, privacy mo yun. Pero asawa pa rin kita. Kaya inalam ko ang mga bagay na makakasama sa'yo. Hindi pa kasi kami break. Isa pa ayokong pagkatapos ko sa isa ay magpapalit na naman ako. Matagal ka na niyang niloloko. Marami akong ebidensya na pwede mong gamitin sa kanya. Just in case na makipaghiwalay ka na. At hindi ko iisipin na ganun kang babae. You're too good for him. You deserve better. And I deserve you. Nakaramdam ng kiliti sa tiyan si Andrea dahil sa mga sinabi nito. Animoy nagpapahiwatig ng kilig sa puso niya. Nagkatitigan sila at hindi niya alam ang isasagot sa mungkahin nito. Pwedeng pag-isipan ko muna before mag-decide? Pagsusumamo nito na sinang-ayunan ng asawa. Take your time. Maghihintay ako hanggang makapag-decide ka na. Marahan siyang napangiti. Simula nang makilala niyang lalaki, ay hinusgahan niya kagad to. Base na rin sa pakikipag-usap nito sa kanya. Pero sino nga bang makakapagsabi? Ngayon ay nahuhulog na siya rito. Isa sa mga bumabagabag sa kanya ay ni minsan, hindi nila napag-usapan ang tungkol sa personal niyang buhay at kung saan ba nanggaling ang peklat sa mukha nito. Pero siguro isasabihin din niya yun kapag dumating na ang panahon. Nang masigurong nakauwi na sa bahay si Andrea, ay lumarga na ang sasakyan ni Cyrus. Sa pagpasok pa lang ni Andrea sa kanilang bahay, ay isang napakalutong na sampal ang sumalubong kagad sa kanya. Lola, ano pong problema? Gulat na tanong nito. Halos maiyak na siya dahil yun ang unang pagkakataon na nasampal siya ng kanyang pinakamamahal na lola. Umamin ka nga sa akin na po. Ano bang trabaho mo? Talaga bang nagsaoli ka ng malaking halaga kaya ka maraming pera? O nagbebenta ka na ng laman? Paninigaw nito na ikinagulat ni Andrea. Lalo na nang isaboy niya rito ang mga larawan kung saan sumasakay siya sa iba't ibang mamahaling sasakyan. Saan yun nakuha itong mga larawan na to? Hindi na yun ang mahalaga. Ang importante, masabi mo sa akin ang totoo. Umiiyak si Andrea at napayakap sa lola. Mali kayo nang iniisip. Sasabihin ko na po ang totoo. Anito, doon na isinalisay lahat ni Andrea ang mga nangyari. Mula nang makidnap siya at nang iligtas siya ni Cyrus. Pati ang kasal na inalok nito. Natutop ng matanda ang kanyang dibdib. Banda sa puso nang marinig na kasal na pala ang apo at wala man lang siyang kaalam-alam. Ni minsan hindi po niya ako ginalaw. Nirerespeto niya po ako.
Alam kong malaki ang kasalanan ko na inilihim ko to sa inyo. Pero akala ko magtatapos ang lahat ng yun dahil kasunduan lang naman yun. Anong ibig mong sabihin, Apo? Iyak niyang tanong sa kabila ng nagawa ni Andrea. Pilit pa rin niya itong iniintindi. We fall for each other. At sa kabila po ng maiksing pagkakakilala namin, napagtanto ko kung mabuti siyang tao. Papaano na si Leo? Mas nire-respeto ako ng asawa ko kaysa sa manluloko na yun. Sinabi nito ang pagtataksil nito sa kanya, pati ng kanyang matalik na kaibigan. Kaya pala, siya rin ang nagbigay ng mga larawan na ito at sinabing iyon na raw ang trabaho mo. Nagulat pa si Andrea sa ginawa ng kaibigan. Nakuyom tuloy niya ang kanyang mga kamao. Balak pa talaga siya nitong siraan. Kaya pala panaytingin sa kanya ng mga kapitbahay nila. At base sa bulungan, ay iyon na nga ang chismis. Nagbebenta daw siya ng laman. Pero hindi niya yun pinansin. Ang ikinagagalit niya ay ang pagsasabi nito sa kanyang lola ng maling impormasyon. At ang malala ay sinadya talaga. Hindi man lang ito naisip ang kalagayan ng matanda. Papaano na lang kung inatake ito sa puso? Kaya naman walang pag-aalinlangan niyang sinugod sa bahay nilang babae. Alice! Lumabas ka nga dyan! Pagsisigaw nito sa labas ng kanilang bahay. Taranta naman siyang pinagbuksan ni Alice ng pintuan. Besh, anong meron? Ba't sumisigaw ko sa labas? May problema ba? Maang-maangan niyang tanong. Gusto na talagang manggigil ni Andrea sa ipinapakita nito. Tapatin mo nga ako. Ikaw bang nagpapakalat ng chismis dito na sumasama ako sa iba't ibang lalaki? Hindi mo man lang inisip ang kalagayan ni Lola? Ang kaninang maamong mukha ay napalitan ng ngisi. Bakit? Totoo naman, 'di ba? Nanenekreto ka na ngayon. Isa pa, part-time ba na sinusundo ka ng iba't ibang mamahaling sasakyan? My goodness, wag mo kaming gawing tanga. Wow ha? So, lumabas na nga ang totoo mong ugali. Ipagpalagay na nga natin na yun ang trabaho ko. Kahit hindi naman yun ang totoo. Maaati mo pala akong siraan? Para saan? Iniisip mo ba na kaibigan mo pa ako? Siguro hindi, no? Dahil napalitan na ng kate ang pagkakaibigan natin. Hinayaan ko na nga kayo ni Leo na mapasayo na siya. Pero hindi ko naman inaasahan na kaya mo pa pala akong siraan para lang doon. Akala mo ba hindi ko alam? Sinong ginawa mong tanga? Kinuha niya sa kanyang bag ang ibinigay na pictures ni Cyrus sa kanya at isinaboy sa harap niya. Ngayon lang niya nakitang nagalit ito ng husto. Mula ngayon, kakalimutan ko ng lahat ng pinagsamahan natin. Huling sabi nito saka siya tinalikuran. Pinagpupulot naman ni Alice sa mga pictures nila ni Leo na naglalampungan. Paniguradong magagalit sa kanyang lalaki, lalo na ngayong alam na niyang nalaman na ni Andrea ang lahat-lahat. Ipinaalam ni Alice kay Leo ang mga nangyari at ang mga nalaman ni Andrea. Kinumpirma rin niyang umamin sa kanya si Andrea na yun na nga ang trabaho niya, kahit hindi naman totoo. Dahil sa paniniwala ng dalawa na yun na nga ang trabaho ni Andrea, ay nag-decide ang dalawa na sila na lang magkarelasyon. Nanliit ang tingin ni Leo kay Andrea, not knowing na ikinasal na pala ito sa mayaman. Buong akala niya ay isa na itong bayaran. Nang inihatid ni Leo si Alice sa paaralan ay nagkataon naman na nakasalubong nila sa gate si Andrea. Agad na inakbayan ni Leo si Alice na para bang iniinsulto pa nito ang ex. Ngunit nilampasan lang niya ang dalawa na tila mga hangin. Wow ha? Hindi makatingin sa atin. Akala mo naman kung sino. Mataray na wika ni Alice. Ngunit nanibago naman si Leo. Hindi man lang niya kakikitaan ng sakit at galit ang dating nobya. Para bang wala man lang silang pinagsamahan. Isa pa, napansin niyang mas naging blooming pa ito. Inalis niya ang pagkakaakbay kay Alice at walang lingong umalis. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Leo! Tawag sa kanya ng nobya. Susunduin na lang kita pag-uwi mo. Sabi nito na hindi man lang lumilingon. Napabuntong hininga naman ng isa. Tapos na ang klase at umaasa si Alice na mag-overtime na naman ng kanyang best friend sa school. Subalit nakita niyang paalis na rin ito at hindi gaya ng dati ay lagi itong nagmamadali dahil sa mga trabaho nito. Ang laki na ng pinagbago niya. Grabe! Kapag pala nagtutulak na ng laman, nakakataba na ng pitaka. Pasaring nito kay Andrea nang maabutan niya itong papalabas sa gate. Ngunit dinedma lang yun ng isa. Tumayo siya sa gilid ng kalsada na para bang mainiintay.
Ganon din si Alice. Hanggang sa dumating na nga ron si Leo na sinusundo ang nobya. Nakamotorsiklo ito. Malawak namang napangiti si Alice. Halatang ipinapakita na nakuha na niya si Leo. Ngunit naparolyo lang ng mata si Andrea. Akala kasi nila ay apektado siya sa ginagawa nila. Nagsamang dalawang basura. Anito sa isip. Alam kasi ni Alice kung gaano rin niya minahal si Leo despite na hindi niya naibigay ang gusto nito. Pinanatili niya ang kanyang pagkabirhen na sa asawa niya dapat ilalaan. Sinulyapan pa sandali ng lalaki si Andrea. Pagkatapos ay ipinapasuot na kay Alice ang helmet na siya namang dating ng isang mamahaling sasakyan na tumigil sa tapat ni Andrea. Bagong sundo na naman ha, pasaring ni Alice. Nagsalikop naman ang kamay ni Leo nang makitang sa harap pa mismo niya nasaksihan ang pangluloko sa kanya ng dating nobya. Hindi siya makapagpigil at nakapagsalita ito ng masama sa kanya. Akala mo naman santo, kaya pala hindi ka magpatikim sa akin kasi binenta mo na palang pechay mo. Nagulat ang dalawang babae sa inakto ni Leo. Hindi kasi inaasahan ni Alice na kayang magsalita ng ganun si Leo, lalo pa kay Andrea. Pero imbis na maisip na baka sa kanya yun gawin dahil lumalabas ng totoo niyang ugali, ay tila ba natuwa pa siya. Matagal na siyang insecure sa kanya. Pagkuway may bumabang magandang lalaki sa kotse. Hi honey! Nakangiting salubong ni Cyrus sa asawa. Niyakap niya si Andrea na hindi naman pinalaga ng isa. Saka siya hinalikan sa noo. Gulat na gulat naman si Andrea dahil ngayon lang nag-expose si Cyrus ng ganong treatment sa public at wala siyang nakitang pagkukunwari doon. Just a few seconds, ani Cyrus sa asawa. Pagkuway lumapit sa dalawa. And who do you think you are para pagsalitaan ng asawa ko ng ganyan? Paninigaw ni Cyrus. Inalis muna ni Leo ang helmet. Ngunit bago pa niya tuluyang matanggal yon, ay nasuntok na siya ni Cyrus. Doon nagkagulo dahil binugbog niya si Leo. Walang pakundangan niya yung ginawa hanggang umawat ng dalawang babae, pati ang mga guard. Tumawag na rin sila ng mga pulis. Ngunit nang makilala siya, inawat lang nila ito. Ngunit walang naganap na panghuhuli. Sir, please lang ho. Makakasama to sa reputasyon ng general kung mapapatay niyo siya. Anang head officer ng kapulisan. Marami na ring nakiusyoso at nag-take ng pictures. Kung noon ay pinipigilan niyo ni Cyrus, ngayon ay hindi na. Hinahayaan na lang niya ang mga iyon. Sa susunod na may bumasto sa asawa ko, hindi lang ganyan ang aabutin niyo. Baka mapatay ko pa't wala akong pakialam dun. Anunsyo niya habang nanggagalaiti ang mukha. Niyapos siya ni Andrea dahil pinagkakaguluhan sila. Umalis na tayo, Cyrus. Pakiusap niya. Inakay na ni Andrea ang asawa bago pa sila pagkaguluhan. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, ay tumingin muna si Andrea kay Alice. Bakas sa mga mata nito ang gulat at guilt na nalaman na asawa pala niyang sumusundo sa kanya. Ngunit ang titig ni Andrea ay kababakasan ng paumanhin sa nangyari kay Leo. Kahit papano, ay naaawa siya sa sinapit nito. Lalo pa at duguan ang mukha nito. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa nangyaring gulo sa paaralan nila Andrea. Maraming namangha at nainggit sa pagtatanggol ng mayamang si Cyrus sa asawa nito. Kapag pumapasok si Andrea, ay maraming pumapansin sa kanya. Marami rin namang pumapansin sa kanya noon. Kaso, mga lalaki nga lang na nagtatangkang ligawan siya. Naging popular siya sa paaralan, kaya ilang na ilang siya. Samantala, hindi makatingin sa kanya si Alice kapag may pagkakataong nagkakasalubong sila. Lagi itong umiiwas. Alice! Tawag niya rito nang minsang masalubong niya ulit ito. Napatigil naman ang isa ng kamuntikan na naman itong umiwas. Look, I'm sorry. Ay nung maraming nangyari pero sana kalimutan nilang natin ang lahat. Pagpapakumbaba niya kahit siya naman ang naargabyado. Alanganing napatingin sa kanya si Alice na naiilang pa. Hiyang-hiya kasi siya sa nagawa niya sa dating matalik na kaibigan. You've been good to me, Andrea. After all what I've done, tunay ngang napakabait mo. Salamat sa pagpapatawad kahit nag-iipon pa ako ng lakas ng loob para humingi ng tawad sa'yo. Actually, nakipag-break na ako kay Leo. Akong sinisisi niya sa nangyari eh. Wala nga siyang kakwenta-kwentang tao. Napakatanga ko na ipinagpalit ko ang pagkakaibigan natin para sa kanya. Karma nga siguro to. I'm sorry, Andrea.
Ngunit niyakap lang niya si Alice. Hindi maiwasan ng dalawang mapaiyak. Alam kasi ni Andrea kung papaanong husgahan ng mga tao sa campus si Alice. Kaya naman talagang naawa siya rito. I missed you. Hindi maiwasang mapahagulgol ni Alice sa sobrang emosyonal. I don't deserve to be your best friend. Humiwalay si Andrea, saka napailing-iling. Huwag mo ang sabihin yan. Alam kong ikaw pa rin yung Alice na nakilala ko. Tumutulo na rin ang luha nito. No, I will earn your trust again. Promise, hindi ako magiging best friend mo hanggat hindi ko na ibabalik yung tiwalang sinira ako. Hindi mo na kailangan gawin yan. No, let me do it. Nagkangitian sila sa bayakap. Pagkatapos magkapatawaran ay naghiwalay na sila. Kailangan muna nila ng space upang maibalik muli ang nasira nilang relasyon. Sa muling pagsundo sa kanya ni Cyrus ay may napakatamis na ngiti na ito. Ang tamis ng ngiti mo komento nito sa asawa. Hindi naman maiwasang magkwento ni Andrea tungkol sa pagkakapatawaran nila ni Alice. Ngunit tila ba nag-aalangan ng reaksyon ni Cyrus. Kung susumahin ay ayaw niyang makalapit pang babaeng yun sa asawa niya. Naiinis siya sa mga taong nanakit sa kanya. Aren't you happy? Bigla ay nalungkot ang mukha ni Andrea nang mapansin ang pagbabago ng reaksyon ni Cyrus. Huminga ng malalim si Cyrus bago ngumiti. As long as you're happy, masaya na rin ako. Pero wala pa rin akong tiwala sa babaeng yun. Basta, wag lang siyang magkakamali na saktan ka ulit. Kasi kahit babae pa yun, papatulang ko yun. Napangiwi naman si Andrea sa mga banat ni Cyrus. Kahit noon, kinikilabutan siya kapag bumabagsik ito. Ngayon ay nasasanay na siya at hindi na natatakot. Kahit totoo ang bawat banta niya. Isinama na ni Andrea ang asawa sa kanilang tahanan. Kumalat na rin kasi ang balita na nakapag-asawa na ito ng mayaman. Ngunit dahil sadyang mabait siya, ay maraming natuwa. Ngunit iba pa rin ang makita nila si Cyrus. Namangha sila nang malaman kung anong pagmamay-ari nito. Sa unang pagkakataon na pagbisita nito sa maliit na bahay nila Andrea, ay iyon din ang araw na kinuha na rin niyang maglola. Pinalipat na niya sa mansyon ng dalawa. Nang unang gabi nila sa mansyon na mag-asawa, ay tila ba nanibago si Andrea. Parang kailan lang ay nandun siya nung iligtas siya ng hindi niya inaasahang magiging asawa niya pala. Isa pa, wala pa silang opisyal na usapan tungkol sa pakikitungo nila sa isa't isa bilang mag-asawa. Walang experience ang both side, kaya naman medyo nagkakailangan sa pagitan nila. Nang makatulog ang kanyang lola, ay tumambay muna ang dalawa sa terrace upang makakita ng maraming bituin. Pinapatay ni Cyrus ang maraming ilaw habang umiinom ng kape upang mas makita ng malinaw ang nagkikislapang bituin. Napakapayapa ng langit, diba? Saad ni Andrea habang nagsa-stargazing. Yeah, matanong lang kita. Ano yun? Sagot niya habang hindi inaalis ang mata sa langit. Nasaan na nga palang mga magulang mo? Tila nawala ang ngiti niya nang marinig ang paksa na yon. Pasensya ka na kung natanong ko. It's okay. Dapat mo na rin kasing malaman since asawa mo na ako. Namatay ang papa ko. While ang mama ko naman, iniwan lang ako sa lola ko. Tapos hindi na nagpakita magpakailanman. Nang ibang bansa pero hindi na bumalik. Picture lang niyang meron ako. Napalunok si Cyrus nang maalala ang yaya tinay nito. Galit ka ba sa mama mo? Kumakabog ang pusong tanong niya. Hindi. Kaya nga ako nag-aral ng nursing para masundan siya sa abroad. Gusto ko siyang hanapin Mahal ko siya kahit iniwan niya kami. Mapait na napangiti si Cyrus sa narinig. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Kaya siguro minahal kita. Kasi bukod sa napakaganda mo, maganda rin ang niloloob mo. Anito na nagpainit sa pisngi ng babae. Mabuti na lang at nakapatay ang ilaw. Kaya hindi mahalata ng asawa nito na namumula na naman ang kanyang pisngi. Pwede bang makita ang picture ng mama mo? Yeah, sandali lang. Anya na bumalik ang pagkakangiti. Tumayo ito't nagmamadaling pumasok ito sa kanilang kwarto. Habang wala si Andrea, ay napagtanto niyang hindi na niya naiisip si Yaya Tinay simula nang ikasal sila. Alam niyang minahal niya ito at ang rason kung bakit hinanap si Andrea ay para pamalit sa ina niya.
Nagbabaka sakali na makita nito sa katauhan ni Andrea ang yayatinay niya. Ngunit nagkamali siya. Malaki ang pagkakaiba nila. Hindi mapagtanim ng galit ang asawa niya at sobrang bait. Positibo sa buhay sa kabila ng mga dumadaang problema. Isa pa, ni minsan ay hindi niya ito nakitang umiiyak. Hindi rin tumatakbo sa responsibilidad, hindi kagaya ng ina nito. Na matapos iwan si Andrea sa lola niya, ay tinakbuhan na nito ang problema. Narealize niyang tuluyang naglaho ang pagmamahal niya rito. Dumating ang asawa nito dala ang picture ng ina nito. At kagaya nga ng inaasahan niya ay mukha ni Yaya Tinay ang nakita niya. Namilog pa kunwari ang mga mata niya na para bang gulat na gulat. Ito ang mama mo? Pakunwaring tanong niya. Kahit alam na niya dati pa. I know her. Kaya pala pamilyar ang mukha mo. Cause you look like her. Agad kinuha ni Cyrus ang cellphone at ipinakita sa asawa mga picture ng Yaya Tinay nito. Ito ba siya? Halos hindi makapaniwala si Andrea na makita ang larawan ng ina nito. Tumulo ang luha niya dahil bakas sa mga mata nito ang lungkot. Kahit nakangiti ito sa bawat larawan niya. Nasaan na siya? She's gone. Namatay siya sa cancer. At inihabili niya sa akin na kung matatagpuan kita, ibibigay ko sa iyo yung naipon niyang kita mula sa pagtatrabaho niya sa amin. Sinabi rin ito ang ikinamatay niya na labis na nagpabigat sa loob ng kanyang damdamin. Ni hindi ko lang siya nakita o nakasama man lang. Nawala na lang siya, nawala kami sa tabi niya. Kahit nagpaalam man lang sa huling hantungan mo, Mama. Ang daya-daya mo pa rin. Humagulgol na ito kaya napayakap na rin si Cyrus sa kanya. Sino bang mag-aakala na ang lalaking na pangasawa niya ay inalagaan at pinalaki pala ng ina niya? Akala ko sa teleserye lang nagaganap ang mga ganito. Pati rin pala sa totoong buhay. Sino bang mag-aakala na sa pagliligtas mo sa akin, magiging asawa kita? At ang malala pa, sa inyo pala nagtrabaho ang matagal ko nang hinahanap. Tahan na, mahal ko. I know masakit subalit tapos na. Babad siya sa trabaho nung nasa amin pa siya. Kahit masayang ipinapakita niya, alam namin na she's holding a heavy guilt. Na-diagnose siya nang madepress siya, pero hindi pa rin niya binabanggit ang tungkol sa inyo. Siguro, pinaparusahan niya ang sarili niya. She's holding a grudge, and I hope mapatawad mo siya. Mas lalong lumakas ang iyak ni Andrea. Yumuyugyug na rin ang balikat nito. Kaya napahimas sa likod si Cyrus. Ibibigay ko sa iyo ang perang dapat sa iyo. And I will bring you to her grave. Thank you, Cyrus. Tanging nasambit niya. No words can explain kung gaano siyang nagpapasalamat sa asawa. Kinatulugan na lang niya ang pag-iyak. Pinagmasdan niya ang magandang mukha ng kanyang asawa. Saka ngumiti. He decided not to mention his past feeling towards her mother. Maybe it's not important anymore. Ang importante, nagamit niya yung lead para matagpuan si Andrea, ang totoong nakatadhana sa kanya. Hindi na rin siya nakaramdam ng guilt sa kanyang Yaya Tinay. Mabuti na lang at hindi siya nakaamin dito, kaya nagpapasalamat siya sa papa niya sa pagpigil nito sa kanya. Hindi na niya nakikita ang peklat niya bilang bakas ng pagkasawi. Gumalaw si Andrea mula sa pagkakatulog. Kaya naman binuhat na niya ito papasok sa kanilang kwarto. Subalit pagkalapag pa lang niya sa higaan ng asawa, ay bigla itong nagmulat ng mga mata. You can claim my precious gift for you, my husband. Mahina ngunit malamyos na sambit niya kay Cyrus, dahilan upang mag-init siya. Are you sure? Paninigurado pa nito dahil baka dala lang na antok, kaya nasabi yun ng asawa. Subalit hinawakan ni Andrea ang magkabilang pisngi ni Cyrus at siya na mismong humila para halikan siya. Tuluyang nag-init ang dalawa. Nang dumampi ang katawan ng lalaki kay Andrea, pinagsaluhan na nila ang gabi sa una nilang karanasan. Kinabukasan ay nag-decide si Cyrus na isama ang asawa sa kanilang office. Lalo pa at wala naman na itong klase dahil summer na rin noon. Lulang-lula siya sa laki ng kumpanya ng asawa. Kinaya pa naman niyang makita ang napakaganda at malaking mansyon ng asawa. Ngunit ang makita niya ang kumpanya nito na hindi lang sa Pilipinas ay talaga namang mahihilo ka lang. Lahat ng nakikita mong yan, pagmamay-ari mo na rin yan. Anito kay Andrea.
Sadyang pinaulanan siya ng Diyos ng gantimpala pagkatapos ng mahaba niyang pagtitiis. Pero ang akala niyang ililibot lang siya ng asawa sa kumpanya ay nauwi sa pagtawag ni Cyrus ng meeting. "This woman beside me is no other than my wife, and I want you all to witness my proposal to her." Anunsyo ni Cyrus dahilan ng pagpintig ng malakas ng puso ni Andrea. Ibinaba niya ang microphone pagkatapos ay lumhod ito sa harapan ni Andrea. May dinukot pa itong maliit na box sa kanyang bulsa. Alam na niya kung ano yon. "Asawa ko, gusto kong ibigay ang mga nararapat sa'yo. Kaya naman bibigyan kita ng napakagarbong kasal upang ipaalam sa mundo na ikaw na ang reyna ng buhay ko. Will you marry me?" Tanong nito sa asawa na siya namang ikinaiyak muli ni Andrea. Ano pa bang hihilingin niya kung araw-araw siyang binubusog ng asawa ng pagmamahal? "Yes, magpapakasal ako sa'yo ng paulit-ulit." Isinuot ni Cyrus ang singsing sa palasingsingan nitong may nauna ng singsing. After 2 years, binisita nila Cyrus at Andrea ang puntod ng ina nito. Kasama na rin ang isang anak nila at ang ipinagbubuntis pa nito. Hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na bumisita sila doon. "Mama, uuwi na po kami sa Pilipinas. We're staying there for good." Pero kalaunan ay sumakay na rin sila sa kotse. Ngunit nagpaiwan sandali si Cyrus. Pinagmasdan niya ang puntod ng babaeng una niyang minahal bago ngumiti. "Maraming salamat sa pagluwal ng nakatadhana sa akin. Rest in peace, Yaya." Tuluyan na itong namaalam at masayang pumunta sa sasakyan. Hanggang ngayon ay walang alam si Andrea tungkol sa peklat ni Cyrus. Ang alam lang niya ay naaksidente to. At kailanman ay isasama ni Cyrus ang lihim ng nakaraan sa hukay na sila lang ng ama niyang nakakaalam. "Always remember na mahal ko kayo ng mga anak natin. I love you more, hon." At bago palargahin ang sasakyan, ay hinalikan muna ni Cyrus sa labi ang asawa. Wakas.